Kung kasama mo yung asawa mo, maghawak kamay kayo. Kung kasama mo ang nanay mo, lolo mo, kapatid mo, maghawak kamay kayo. Kasama mo, tropa mo, kaibigan mo, kapatid, basta may kahawak kamay ka. Sabihin mo, isa lang yung request ko. Isa lang yung kahilingan ko. Isa lang ang gusto ko mangyari. Pakinggan mo yan. Sabi mo, isa lang gusto ko ngayon. Request ko yan sa'yo, pakinggan mo. Yan! Sabi mo sa kanya, huwag muna tayo uuwi. Dito muna tayo. Dito na muna tayo. Amen? Amen? Wala mo nang uuwi. Pwede po ba yun? Bakit po tayo hindi uuwi? Because the Lord is in this place. Sabi ng Panginoon, kung nasaan may 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan, the Lord is in this place. Amen. Sabi ng Panginoon, the heaven is my throne and the earth is my footstool. Nandito ang Panginoon. Grabe yung presence ni Lord. Sabi ng Panginoon, umuupo siya sa pagpupuri natin. The Lord inhabits the praises of His people. Habang nagpupuri tayo kanina, bumababa yung presence ni Lord. The Lord is in this place. Pakisabi po sa katabi mo, the Lord is in this place. Kasama natin ang Panginoon. At kung kasama natin ang Panginoon, gagawa siya ng maraming pagpapala at himala sa buhay mo at buhay ko. Palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. I-welcome natin si Lord. Let us welcome the Lord. Purihin ang Diyos. Tayo po'y makakaupo na po sa presensya ng ating Panginoon. Kung titignan po natin yung picture na ito, what is the message of this picture? In one word, English, Tagalog, ano po ang message na pinapakita ng lalaking ito na may buhat-buhat? Burden, pagod, kabigatan, ano pa po pinakikita? Hirap, dusa. Pakisabi nga sa katabi mo, kaya mo yan. Kaya mo yan. Kinaya mo noon, kakayanin mo ngayon. Tinulungan ka ng Panginoon, dati tutulungan kayo ngayon ng Panginoon. Sikuin mo yung katabi mo, yung medyo tataman, kaya mo yan. Anong hindi mo kaya? Anong susuko ka na? Kaya mo yan dahil kasama mo ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ganito din po ang naging kalagayan ni King Jehoshaphat. Si King Jehoshaphat, parang buhat-buhat niya rin yung napakabigat na alalahanin. Si King Jehoshaphat, parang buhat-buhat niya rin yung dami ng problema sa buhay niya. Mabigat po ang pinagdaanan po ni King Jehoshaphat. Sino po ba si King Jehoshaphat? He was the king of Judah. Siya po ay hari ng Judah. Pero salamat sa Diyos, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Tingnan nga po muna natin yung challenge, yung trials na pinagdaanan ni Jehoshaphat. Ang sabi diyan sa 2 Chronicles chapter 20 verse 1 and 2, the Moabites and Ammonites with some of the Meunites, puro knights came to wage war against Jehoshaphat. Meron daw pong 3 hari nag-bolt in, nagsama-sama, nagkaisa sila para salakayin, digmain ito pong si Jehoshaphat. At ang sabi ng Biblia, he was worried. Siya po ay nabahala. Pakisabi sa katabi mo, normal yun. That's normal. Kung ikaw yung katulad ng lalaki na ang bigat-bigat ng dalahin mo,
at ikaw ay nababahala, normal po yun. Kung sa buhay mo, para bang halos lahat umaasa sa iyo, meron po ba dito? Yung parang, yung mga nakikita mong kasama mo sa bahay, parang sa'yo naasa. Para kang pako, nakakita na kayo ng pako na ang daming nakasabit. Hindi nagre-reklamo kahit para bang bigat na bigat na. At minsan nababahala tayo. Paano na lang? Paano na lang kung titigil ako magtrabaho? Paano na lang kung hindi ko na kaya? Minsan para bang nababahala tayo. Pakipisil nga yung katabi mo. Tutulungan ka ng Diyos. Kakayanin mo yan. Kapag ikaw yung taong lumalaban sa banig ng karamdaman, kuminsan nakakabahala po yan. Sino ho ba dito yung may pinagdadaanan ngayon? Yung hanggang ngayon, para bang hanggang ngayon talagang nag-struggle ka pa sa sakit. At nababahala ka kuminsan kung gagaling pa ba ako? May solusyon pa ba? Hahaba pa ba buhay ko? Pakisabi sa katabi mo, ang masamang damo, biro lang po, biro lang po. Well, tingin ko naman kumakain kayo ng gulay. Pag kumakain ka ng gulay, mahaba ang buhay. Huwag nang masamang damo ha. Huwag po yun, huwag po yun. Purihin ang Diyos. The Lord will be your strength. The Lord is your healer. At hindi ka niya pababayaan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Si Jehoshaphat po, siya po ay nag-alala. He was worried, but he knew what to do. Yes, siya po ay nag-alala, pero alam niya po yung, pakisabi po, keys to victory. Alam niya yung susi alam niya yung dapat gawin. Ang problema sa mga tao ngayon, may pinagdadaanan pero hindi alam yung gagawin. May problema, may mabigat na suliranin, pero hindi alam kung ano gagawin. Titigan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, ikaw alam mo ba gagawin mo? Alam mo. Dapat alam mo. Kasi si Jehoshaphat, alam niya yung dapat niyang gawin sa gitna ng unos, kaya po siya nagtagumpay. Tingnan po natin yung story of victory. Sabihin natin, victory. Tingnan natin yung victory po ni Jehoshaphat. Di ba, ang sabi doon, pinagtulungan siya. 3 kaharian, laban sa isa. Ano pong nangyari? Tingnan natin yung victory. 2 Chronicles 20 verse 23, the Ammonites and Moabites rose up against the men from Mount Seir. Ito po yung mga Meunites, to destroy and annihilate them. At ang sabi doon, after they finished slaughtering the men from Seir, they helped to destroy one another. Tingnan niyo po yung picture ha. Tingnan niyo po ako saglit. Yung dalawa po, nag-join force laban sa isa. Pagkatapos nung naubos nila ito, silang dalawa na dating magkakampi, ngayon magkalaban, at inubos nila yung isa't isa. Paano kaya nangyari? Siguro, dalawa na lang natira, parehas may hawak na sibat o espada, nagganyanan, patay parehas. Ubos. Grabe mga kapatid. Ganon sinamahan ng Diyos si Jehoshaphat. Biruin mo, 3 kaharian. Pinagtulungan siya, pero nung gumawa ang Diyos ng makapangyarihang galaw, yung 3 kalaban niya, sila ho nagpatayan at naubos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang tanong, ikaw ba meron kang story of victory? May kwento ka ba ng tagumpay? Taas nga yung kamay na may kwento siya ng tagumpay. May kwento ka ng tagumpay. Okay? Minsan nabibigo, pero meron tayong tagumpay sa ating Panginoon. Yung iba ayaw magtaas ng kamay, naku, sumama na po kayo sa team tagumpay. Amen.
Okay po yung team pinagpala, team payaman. Pero alam niyo po, dapat kasama ka rin sa team tagumpay. Kasi anong sense ng pagpapala kung sa huli talo ka? Pakisabi sa katabi mo, team tagumpay tayo. Amen! Our God is the God of victory and He wants us to be victorious. Gusto ng Diyos, ikaw na naglilingkod sa Panginoon, ang Diyos mo, tandaan mo, nagtatagumpay. Siya ang Diyos ng tagumpay. Gusto niya magtagumpay ka. Ganyan ngayon katabi mo, medyo mahina lang na may tunog. Gusto niya magtagumpay ka, kapatid. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, let me share with you. Bigyan niyo lang po ako ng mga 10 minutes. I-share sa inyo yung biblical keys to victory. Ito po yung mga nakita ni Jehoshaphat para magtagumpay tayo. Okay. Number 1 po, tingnan natin yung 2 Chronicles 20 verse 3. Ang sabi po dyan, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord. Ang sabi po, nung may problema si Jehoshaphat, ang unang-una niyang ginawa, pakisabi po, inquire. Si Lord muna yung una niyang tinakbuhan. Si Lord muna yung kanyang nilapitan. Kaya siguro kung minsan, lalong lumalala problema ng tao kasi instead lumapit siya sa Diyos, lumalayo siya sa Panginoon. Instead, si Lord yung unahin niya, hinuhuli niya ang Panginoon. Ginagawa nilang bumbero ang Diyos. Pakisabi sa katabi mo, huwag mong gawing bumbero ang Diyos. Natatawag ka lang ng bumbero kapag nasusunog na ang bahay. Tama! Kundi pag may problema ka, nagsisimula pa lang, tumawag ka na sa Panginoon. Put God first. Basahin natin ng malakas, Matthew 6:33, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapatid, unahin natin lagi ang Panginoon. Pwede po ba yun? Unahin natin lagi ang Diyos. Kung uunahin natin si Lord, ano man yung ating ginagawa, bago tayo pumalaot, basta laging una ang Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen! Kapag nakakita kayo ng tao na natatalo, tapos talong-talo na, isa lang po ang dahilan, hindi niya inuuna ang Panginoon. Dapat inuuna natin ang Diyos. Pag inuna mo ang Diyos, ang lahat ay idaragdag sa iyo. Si Lord nagsalita niyan, totoo po yan. Amen. Pag Sunday, ibigay mo ang Sunday sa Panginoon. Pagising mo sa umaga, mag-pray ka kagad. Bago ka kumain, magpasalamat ka sa Diyos. Pag may problema kayo, tawag ka agad sa Panginoon. Pray ka agad. Lagi natin unahin si Lord. Nakakita po ako ng maraming mag-asawa. Taas nga ang kamay ng mga mag-asawa. Maraming mag-asawa, laging nagtatagumpay dahil kasama nila ang Panginoon. Lagi nilang inuuna si Lord. At maraming mag-asawa ang nagkasawaan na dahil inalis nila si Jesus sa kanilang buhay. Amen? Put God first. Ano pa po pwede natin makuha dito? Ano po ang sabi diyan sa verse 5? Ang sabi po ng Biblia, Then Jehoshaphat stood up in the assembly of Judah and Jerusalem at the temple of the Lord. Dito po, pinaparecall, nire-remind ni Jehoshaphat yung mga tao na ang Diyos natin ay malaki, ang Diyos natin ay makapangyarihan. Sinamahan tayo dati ni Lord. Sasamahan niya pa rin tayo ngayon. So second principle mga kapatid, pag tayo may pinagdadaanan, pakisabi po, remember His goodness. Lagi mong alalahanin ang Panginoon. Basahin nga po natin Psalm 103. Ano pong sabi ng verse 2? Bless the Lord, O my soul, and forget not
all His benefits. Pwede po ba tayong tumayo, mga kapatid? Lagi mong alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Sino po pwede magsabi ang buti-buti ng Panginoon? Sino pwede magsabi, ang dami kong kwento kung paano ako binangon ni Lord? Lagi mong babalikan yun. Lagi mong babalikan. Lagi mong babalikan yung panahon na para bang talo ka na. Kala mo talo ka na, bugbog ka na. Bagsak ka na sa round 1. Akala mo di ka na makakabangon. Turo mo yung katabi mo. Pero binigyan ka ng Diyos ng kalakasan para mag-counter attack sa kaaway. Binigyan ka ng Diyos ng kalakasan para mailagan mo lahat ng patama niya sa iyo. At sa huli, pinagtagumpay ka ng Diyos. Na-knock out mo si Satanas. Amen! Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang tagumpay, pinalakas. Yes, misa may tama, bugbog, may sugat, pero malaga, panalo, knockout ang kaaway. At kapag dumadaan ka ngayon sa mga problema, balikan mo yon. Balikan mo yung panahon na hindi ka pinabayaan ng Diyos. Pwede po ba natin gawin yon? Can we sing this verse? Awitin natin yung Psalm 103 ng maiksing-maiksi lang. At gusto kong awitin mo yan habang inaalala mo yung goodness ng Diyos, and the Lord will give you strength. God will give you strength habang inaalala mo siya. Come on, sing it from your heart. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship your holy name. Say like never before. Thank you, Lord. Oh, my soul, I worship your holy name. Lord, we bless your name and we honor you. At hindi namin kalilimutan lahat ng ginagawa mo sa aming buhay, sa aming pamilya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung malakas sa malakas. Yung pinakamalakas sa pinakamalakas na may kasamang papuri. Pasasalamat! Hallelujah! At kapag inaalala natin yung kabutihan ng Diyos, lumalakas tayo. Tingnan yung katabi mo, kanina lobat na lobat. Kanina putlang-putla. Kanina parang inaantok, ngayon recharge sa presensya ng Panginoon. Sige po, tayo maupo po sa presensya ng Panginoon. Ano pa po ang sabi po dito? Sa verse 20, ang sabi ni Diyos, sapat sa mga tao, parents, kapag sa pamilya ninyo inaatake kayo ng kaaway, ito rin ang sabihin mo sa mga anak mo. Sabihin mo sa mga kasama mo sa bahay. Basahin po natin ang malakas, sabi doon, have faith. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Have faith in His prophets, and you will be successful. Have faith. Ano po ibig sabihin ng have faith? Magtiwala tayo. Lagi tayong magtiwala. Saan tayo magtitiwala? Tama po, sa Diyos tayo magtiwala. Pero to be more specific, ang isang taong nagtitiwala sa Diyos, nagtitiwala sa kanyang mga salita. Trust His teaching. Kahit po sa modern day, very effective po ang mga turo ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng 1 Timothy 5:17, the elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. 1 Timothy 5:17. Ang sabi po dito, yung pong mga katulad namin na nagpipreach, nasa teaching ministry, binibigyan po sila ng, pakisabi po, double honor.
Double honor, ibig sabihin doble yung respect na binibigay sa kanila dahil sila ang naghahatid sa atin ng salita ng Diyos. Pero as we study closely the scripture in Greek word, ang honor dito ay tumutukoy din po sa financial blessing, financial support. So ang mga preachers of the word, deserve po nila, worthy po sila sa respect at sa support po natin. Alam niyo po, kami mag-asawa, kami ay nagpapasalamat sa Diyos kasi pagdating sa pagbibigay, hindi po namin ito pinanghihinayangan. Totoo po. Di ho ba minsan may mga panagbibigay, nanghihinayang? Pakisabi sa katabi mo, huwag kang manghinayang. Kasi pag nanghinayang ka, hindi ibabalik. Kami po talagang tested na namin yan. Talagang pag kami po nagkakaloob sa mga lingkod ng Diyos, binabalik po. Sobra-sobra pa. Kami po ang magpapatotoo niyan. Alam naman po niyo yung kwento nung panahon ng pandemya, kami po ay na-scam. Kung meron po mga na-scam dito, hindi po kayo nag-iisa. Na-scam kami sa panahon na naghihirap ang marami. Na-scam kami sa panahon na walang makain ang marami. Naubos po talaga yung aming savings. Nasa 300,000 po yung na-scam sa amin. Mahigit. Pero pag binibigyan kami ng Diyos ang pagkakataon, mag-support sa mga pastors, talagang ginagawa po namin yun. At nakikita namin paano binabalik. Kami na po ang nagpapatotoo. Totoo po talaga. Binabalik po ng Diyos. Kaya nga kami mag-asawa minsan, dumarating yung time na nanghihinayang kami, pero sa ibang klaseng panghihinayang. Nanghihinayang kami dahil yun lang po yung naging, yung kakayanan namin maibigay. Kasi nakita namin binalik eh. Kaya nag-uusap kami, sana pala, mas malaki pa, mas ganito pa ibinigay natin, talagang binabalik. Kaya lang hindi namin kaya dahil hanggang doon lang talaga yung limit na kaya namin ipagkaloob sa mga lingkod ng Diyos. Pero isang bagay po ang tiyak, binabalik. Kaya ngayon po, ako po ay mula sa puso ko po, nagpapasalamat po ako sa bawat isa sa inyo. Narinig ko po kung paano kayo sumusuporta at nagmamahal sa lingkod ng Diyos. Panalangin po namin na ito po ay ibalik ng Diyos ng siksik-liglig at umaapaw. Manalig ka, kapatid. Pakitapik nga ng malakas. Ibabalik yan ng Diyos. Ibabalik yan ng Panginoon. Pangako niya yan. Magtiwala ka sa kanyang mga katuruan. Ibabalik yan ng Diyos. Amen. Ano pa po tinuturo ng salita ng Diyos sa atin? Then Jehoshaphat bowed down with his face to the ground. Grabe si Jehoshaphat. Pag may problema pala itong taong ito, hindi nagmamalaki, kundi nagpapakumbaba sa Diyos. Alam mo, problema sa marami, pakisabi po, pride. Dapat yung pride, i-pride mo na yan. Parang, lutuin mo na yan, tapon mo na yan, sunugin mo na yan. Ang sabi po ng Biblia, when Jehoshaphat bowed down with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord. Verse 18. Ano po ba ibig sabihin ng bow down? Fell down on the ground before the Lord. Pakisabi po, pagpapakumbaba. Pag may problema ka, kapatid, magpakumbaba ka at itataas ka ng Diyos. Taas po ang kamay na minsan dumadaan siya sa problema. Taas ang kamay. Minsan dumadaan ako sa mga problema. Pero alam mo, solusyon? Pagpapakumbaba. Sabi po ng Biblia sa James 4:6, isigaw nga natin ng malakas, yung basa ng gising ha, mula sa puso natin, para kay Lord. 1, 2, 3, go. God opposes the proud, but shows favor
to the humble. Wow! Can we say, wow! Grabe, ang ganda ng Word of God. Tingnan niyo po ako saglit. Kahit rich people or poor people, parehas po sila nakakaranas ng financial problem. Ano lang ang pagkakaiba? Kapag naghihirap po ang mayaman at saka yung mahirap, ano ang pagkakaiba? Pag naghirap po ang mayaman, pakisabi po, hindi halata. Kapag ang mahirap, naghihirap, pakisabi po, halatang halata. Tingnan mo yung katabi mo, hindi halata. Hallelujah. Pero, tingnan nyo saglit, ang ganda nito, pero yung mayaman at saka mahirap, parehas dumadaan yan sa financial problem. Akala mo yung mayayaman, akala mo walang pinagdadaanan kung magsasalita lang yan. Kung magsasalita lang yan, ang daming cheque niya na kinakailangan punuan. Grabe ang mga pressure niyan kung magsasalita lang yan. Pero ito po solusyon. Pag may financial problem po tayo, magpakumbaba tayo. Kasi po, kadalasan, sa financial problem, ang pinaka-root cause, pakisabi po, pride. Mayaman man o mahirap, sa mayaman, pag may pride, over sa gastos. Over na. Sa mahirap, kaya siya may financial problem dahil sa pride, ayaw magtrabaho, nahihiya magtinda, nahihiya na, naku, baka mamaya sabihin nila, nagtitinda lang ako. Pride po yun eh. That's pride. Akala nyo yung mayaman lang ang may pride? Even po yung poor people, they also have pride. Pero kung magpapakumbaba si mayaman at mahirap, itataas po sila ng Diyos. Amen. Kung ikaw ay naghihirap, magpakumbaba ka, kahit anong trabaho, basta patas, basta hindi illegal, wala kang tinatapakan tao, basta disente, malinis, kahit anong pagkakakitaan, gawin mo para sa mga anak mo. Gawin mo para sa pamilya mo. Pwede po ba yun? Wag na wag po tayo makakarinig na nakakaya naman. Nakakaya itong trabaho. Wag. Kami po, ang mga leaders po natin, nasubukan po namin magtinda sa palengke, kung ano-ano tinitinda namin dyan. Hindi po kami nahihiya. Kasi alam namin, disente yon para yun sa pamilya. Amen. Ganon din po ang mayaman. Kapag siya ay naghihirap, pakisabi po, kinakailangan niya ng downgrading. Pag sabing downgrading, kinakailangan ayusin lang niya. Counting downgrading lang. Baba lang ng konti, ibababa lang ng konti yung kanyang level ng pamumuhay para makarecover ulit. Tapos grind. Grind ng grind lang. More income lang. Amen. Ang i-upgrade po natin, yung pag-grind natin sa pagpapala ng Diyos. I-downgrade natin yung mga expenses natin, tapos i-upgrade natin yung pananampalataya, i-upgrade natin, mag-grind tayo kung paano tayo pagpapalain pa ni Lord. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Kahit po sa mag-asawa, sino po dito mga mag-asawa? Ang problema po sa mag-asawa, kaya sila nagkakaproblema, dahil po sa, pakisabi po, pride. Dahil sa pride. Kapag yung lalaki may pride, yung babae may pride, hindi kayo magkakaayos. Pero kapag in-apply nyo yung God opposes the proud but He gives grace to the humble, kapag nagpakumbaba yung lalaki, nagpakumbaba yung babae, sila po ay magtatagumpay. Palakpakan nga po na natin ang mga mag-asawa na nandito ngayon na marunong magpakumbaba, magpatawad, lumimot sa mga nakaraan. Pagpapalain po kayo ng Diyos. Verse 14, Then the Spirit of the Lord came on Jehaziel, son of Zechariah. Ang sabi niya, This is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged
Because this vast army, itong kalaban ninyo na parang ang laki-laki, ang sabi niya, for the battle is not yours, but God's. Pakisabi nga ng eye to eye, face to face sa katabi mo, do not be afraid. God is with you. Do not be discouraged. Do not worry. God is with you. Amen. Ano pong ibig sabihin dito? Dito po, pinapakita ni Jehoshaphat yung pakikinig. Number 5 po yan, mahalaga po yung pakikinig. Ano ang pakikinggan mo? Makinig ka sa mga taong ang dala ay salita ng Diyos. Listen to godly advice. Kaya maraming tao hirap na hirap makaahon sa problema kasi kung ano-ano pinapakinggan nila. Kaya naliligaw. Maraming tupang ligaw. At kaya tayo naliligaw kuminsan. Marami tayong boses na pinapakinggan. Pero alam mo, mahal tayo ng Diyos. Para makabalik ka sa Kanya, papaluin Kanya. Ako po, nakaranas ako na paluin ako ng Diyos. Ang pagpalo ng Diyos, hindi ko tinitignan ito na negative. Hindi ko ito tinitignan na para bang pangit. Kundi, ang tingin ko sa pagpalo ng Diyos, pagmamahal. Kaya ka papaluin ng Diyos para makabalik ka sa Kanyang presensya. Kaya ka pinapalo ng Diyos dahil mahal ka niya at ayaw Kanyang mapahiwalay sa Kanya. Amen. Isang bagay pong dapat natin gawin, lagi tayong makinig. Pakitapik niya sa balikad yung katabi mo, lagi kang makinig. Huwag matigas ang ulo. Listen to godly advice. Huwag kang makinig sa mga kaibigan mo. Huwag kang makinig sa mga unbelievers, yung para bang tinitrigger yung pride. Wag yan ang pakinggan mo, hindi maayos ang problema mo. Makinig ka sa mga taong nagmamahal sa iyo. Sa mga taong nagkikare sa iyo. Dala nila ang salita ng Diyos. Amen. Ano pa po ang sabi? Matatapos na po ako. Jehoshaphat appointed those who sang to the Lord and those who praise Him in holy attire as the army marched out. Dito nagkaroon ng teamwork. Ang ginawa ni Jehoshaphat, bumuo siya ng worship team, bumuo siya ng warriors team. Dito po pinakikita yung teamwork. Pakisabi po, teamwork. We need to work as a team. Ang sabi po ng Matthew 18:19, kung may dalawa na mag-a-agree, magkakaisa, tumawag sa Ama, sa Panginoon, sa Kanyang pangalan, kikilos ang Diyos. Gagawa ang Diyos. Alam mo, kailangan po natin gawin, pakihawakan mo yung katabi mo, magkaisa tayo palagi. Huwag tayo mag-away, magkasundo na tayo, magtulungan tayo, kasi kung ikaw lang, hindi mo kaya yan. Kung ako lang, hindi ko yan kaya. Pero kung magkakaisa po tayo, kakayanin natin ito. Magtatagumpay tayo. At kung naniniwala po tayo dito, palakpakan natin si Lord. Purihin natin ang Panginoon. At ang sabi po dito, and when they began to sing and to praise the Lord, ano pong nangyari? Nung habang kumakanta sila, umaawit sila sa Diyos, eto kalaban nila. 3 kaharian. Parang mga halimaw, parang mga berdugo, sanay sa pakikipaglaban. Ang sabi ng Biblia, nagpuri sila sa Panginoon at umawit sila sa Diyos. Ano pong nangyari? The Lord set ambushments against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir. Wow! Grabe mga kapatid. Habang kumakanta sila, bumaba ang kapangyarihan ng Diyos. At sila po ay pinagtagumpay. Tingnan niyo po ako saglit. Ano kaya ang nangyari dito? Ganito po yan. Kung i-imagine natin, narito yung mga kalaban nila,
narito sila. Hindi sila bumibitaw ng palaso, sibat. Wala po silang ginagawang physical na pakikipaglaban. More on spiritual warfare. Ang ginagawa lang nila, umaawit sila. Nagpapasalamat sa Diyos. Anong nangyari dito, Pastor? Bumaba po yung mga angels ng Panginoon. Pakisabi po, warrior angels. Nag-deploy ang Panginoon, nagpadala ang Panginoon ng mga warrior angels at ginulo yung kanilang mga kalaban. At sila nagpatayan at sila po nagsakitan at naubos lahat. Amen. Ano pong lesson? There is power in praise and worship. Pero kailan ka magpupuri? Kapag may blessing? Kapag may miracle? Pag may victory? Question po, kailan nagpuri sila Jehoshaphat? Nung nakuha nila yung victory? Kailan po sila nagpuri? Before the victory. Before the blessing. Nasusundan natin, mga kapatid, pag may pinagdadaanan tayo na unos, challenge, advance your praise. I-advance mo na. I-advance mo na. Kadalasan, kapag may problema tayo, ang sinasabi natin, puro complain, puro hinaing. Minsan napapasigaw tayo. Ayoko na! Meron na bang sumigaw ng ganyan? Minsan napapasigaw tayo. Suko na ako! Mali po pala yun. Ang dapat nating gawin, pag may problema tayo, may challenge tayo, nasa spiritual battle tayo, purihin na natin ang Diyos. Amen. Before pa ng blessing, before pa ng victory, before pa ng miracle of God, unahan mo na ang Diyos. Unahan mo ng purihin ng Panginoon. Amen. Kapag nauuna ka na sa pagpupuri sa Diyos, kumikilos ng malakasan ang Diyos sa iyong buhay. Hallelujah. Kaya pansinin niyo po, hindi pa natin nahahawakan yung blessing. Nagsisigaw na tayo dito ng papuri. Nagsisigaw na tayo ng pasasalamat. Sino dito nagpe-pray na, Lord, bigyan mo ako ng sasakyan. Bagong sasakyan. Ngayon pa lang, pasalamatan mo na ang Diyos. Sino po dito nagpe-pray na, Lord, bago mo ako bigyan ng bahay, bigyan mo muna ako ng may bahay. Brother Russell, ikaw ba yun? Simulan mo na ng pagpupuri, Brother Russell. Ang point lang, ano man yung hinihingi mo, pakiyugyug na yung katabi mo, yugyugin mo siya. Simulan mo ng pagpupuri. Hindi yung nagko-complain ka, hindi nagre-reklamo ka, hindi yung puro ka daing. Simulan mo ng pagpupuri at kapag nagpupuri ka sa Diyos, nagtatagumpay ka, bumababa ang presensya ng Diyos at naghahatid ng kagalingan at pagpapala. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah! Kaya ang sabi ng 1 Thessalonians 5:18, magpasalamat po tayo sa Diyos sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pangyayari. Sino po ang nakakakilala sa taong ito? Ano po ang pangalan niya? Si Albert Einstein. Si Albert Einstein was a genius who revolutionized our understanding of space, time, and gravity. Ano po ang accomplishment niya? Napakarami niya pong accomplishment. Sobrang dami. Pero meron po akong story na narinig sa kanya. Nung grade 4, grade 5 pa po si Einstein, umuwi po siya sa bahay, galing po siya sa school. May dala po siyang letter na nasa loob ng envelope na nakasarado, nakaselyo. Sabi niya, Ma, pinabibigay po ng teacher ko po. Kinakabahan siya kasi iba yung mood ng teacher niya eh. Sabi niya, ano kaya yung nakalagay dito? Kasi para bang
Iba yung dating ng teacher. Sabi ng teacher niya, bigay mo to sa nanay mo. Nung binasa ng nanay yung letter, sabi ni Einstein, ano nakalagay? Sabi ng mama niya, nak, sabi ng teacher mo, may potential ka. Matalino ka, magaling ka na bata. After 30 years, namatay na po yung nanay ni Einstein. Si Einstein po ay Einstein na. Ibig sabihin, accomplished niya. Binalikan niya po yung envelope na galing sa teacher. First time niya po buksan. Alam niyo, pagbukas niya, nung nabasa niya yung sulat ng teacher niya, para sa nanay niya, ang sabi po, yung anak mo, walang pag-asa. Meron siyang mental illness. Meron siyang mental problem. Dapat hindi mo na siya dalhin sa school. Ano ang lesson? Ang lesson simple lang. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Minsan kung ano-anong sinasabi ng dyablo sa atin. Minsan kung ano-anong sinasabi ng mundo sa atin. Pero sabi ni Lord, huwag mo silang pakinggan. Mas pakinggan mo yung salita ko. Dahil mas totoo yun. Pakisabi nga sa katabi mo, hindi ka abnormal. Wala kang tama. Ha? Pakisabi sa katabi mo, may pag-asa ka. Anak ka ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, hindi totoong lugi ka. Hindi totoong talunan ka. Hindi totoo na mahina ka. Hindi totoo na sira na buhay mo. Hindi totoo na halang na kaluluwa mo. Hindi totoo yun. Mas totoo ang salita ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, maganda plano ng Diyos sa atin. Mahal na mahal tayo ng Diyos. At may pag-asa tayo sa Kanya. Amen. Before I end this sermon in prayer, nais ko po magbigay ng kaunting games. Tatawagin ko po si Chasa para sa mga prizes po natin. Kailangan po dito mabilis. Wala pong sisilip sa Shopee. Walang sisilip sa online shop. Sasabihin ko lang po sa inyo kung ano yung nasa picture. And then hulaan nyo kung magkano. Pwede po ba yan? So, unang picture po, what is in this picture? Ano po yan? Blender. Taas po ang kamay, ha? Magkano kaya itong blender na ito? 700. Lower, please. 550. Higher, please. 650. Higher, please. Ha? 699. Lower, please. 695. Lower, please. 675. Lower, please. 670. Lower pa po. 630. Angat pa po ng konti. Higher pa, higher. 645. Taas pa po. 650. Konti pa po. 653. Angat pa po. 659. Dagdagan nyo pa po. Bilis. 670. Sumobra ka po. 660. Konti pa po, Brad. Konti pa. Bilis. 660 na. Bawasan mo. Bawasan mo. 665. May nanalo na po. Palakpakan po natin siya. Bigyan siya ng tsokolate. Wow! Hallelujah! Next picture. Ano po nasa picture? Rice cooker. Nako, hindi masusunog ang kanin nyo. Sige, mag-start tayo sa 1,000. Magkano po ito? Rice cooker. 1,200. Baba pa po. 1,100. Higher, please.
1,150, lower please. 1,099, higher please. 1,130. Lower pa po, lower pa po. 1,035, higher please. 1,125, lower, 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 lower. Ha? 1,124. May nanalo na po si Kuya Jobel. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bigyan ng imported chocolate yan. Hallelujah. Eto po. Sino po meron ganito sa bahay? Air fryer. Nako, alam na alam yan. Mag-start na po tayo sa 4,500. Sige po. Magkano po yan? Higher please. 5,000. Lower mo pa po. Lower na po. Konti na lang. 4,000. Sino yun? 4,995. May nanalo na po. Si Ate M. Si Ate Emmy. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ang tanong mo yung katabi mo, tanungin mo yung katabi mo, magkano ka kaya? Sagutin mo siya. Sagutin mo, priceless. Priceless. Gusto kong sabihin sa inyo, your soul is priceless. Bakit sinabing your soul is priceless? Ang sabi ng Romans 5:8, but God demonstrates His love, His own love for us in this. Ano pong sabi? While we were still sinners, Christ died for us. Ganito po tayo katindi sa harap ng Diyos. Ganito po tayo kaimportante. We are priceless. Bakit? Kasi ang pinambayad sa atin, ang dugo ni Kristo, ang buhay ni Kristo. Kaya kung nagtatanong ka, Pastor, may pinagdadaanan ako ngayon eh. Mahalaga pa kaya ako sa Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, Christ died for us while we were still sinners. Hindi ka pa naglilingkod sa Diyos, mahal ka na ng Diyos. Hindi ka pa naglilingkod sa Diyos, pinapahalagahan ka na niya. Kaya anuman ang pinagdadaanan mo, pagtatagumpayan mo yan sa tulong ng Panginoon. Ito po yung 7 keys to victory. Isa lang po ang gawin mo dyan. Sigurado po, magtatagumpay ka. Actually po, magkakakonek po yan eh. Halimbawa, put God first. Siyempre, pag nilalagay mo ang Panginoon sa buhay mo, siya lagi nilalagay mo sa unahan mo, makikinig ka sa kanya mga teachings. Magpapakumbaba ka. Tayo po'y manalangin saglit. Panginoon, marami pong salamat sa mga salita mo na nagsasabi sa amin na you are the God of victory and you want us to be victorious. Ayaw mo rin kami, Panginoon, na hindi makaranas ng mga pagsubok, mga problema, mga spiritual battle. Inaalaw mo na mangyari ito sa amin dahil may tinuturo ka sa amin. Kuminsan napapalo mo kami, kuminsan dumadaan kami sa mga pagsubok, sa bagyo, sa unos, dahil may tinuturo ka. Salamat, Panginoon. Na kahit kami nababahala, alam namin kung anong dapat namin gawin. Alam namin, Panginoon, ang susi ng tagumpay. Ito po, Panginoon, ay tumawag sa iyo. Unahin ka at magpakumbaba sa iyong harapan. Salamat sa mga salita mong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.